As one family of God, we gather. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Magandang umaga ho sa kanilang lahat. Good morning, Father. Welcome to our Eucharistic celebration here in the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And to prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, we call to mind our sins and ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who have commanded us to listen to your beloved Son, be pleased, we pray, to nourish us inwardly by your word, that with spiritual sight made pure, we may rejoice to behold your glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. The call of Abram is a very important moment in the history of salvation. After the aberration of the Tower of Babel, the Lord begins to form his special people, from whom will come the Savior of the world. A reading from the book of Genesis. The Lord said to Abram, "Go forth from the land of your kinsfolk, and from your father's house to a land that I will show you. I will make of you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and curse those who curse you. All the communities of the earth shall find blessing in you." Abram went as the Lord directed him. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Upright is the word of the Lord, and all his works are trustworthy. He loves justice and right. Of the kindness of the Lord, the earth is full. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. See, the eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, to deliver them from death and preserve them in spite of famine. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Our soul waits for the Lord, who is our help and our shield. May your kindness, O Lord, be upon us, who have put our hope in you. Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Bearing the hardships that the gospel entails is an essential aspect of our life as disciples of Christ. According to St. Paul, this is how we fulfill a basic condition to enjoy the salvation the Lord offers us. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Beloved, bear your share of hardship for the gospel with the strength
that comes from God. He saved us and called us to a holy life, not according to our works, but according to his own design, and the grace bestowed on us in Christ Jesus before time began, but now made manifest through the appearance of our Savior Christ Jesus, who destroyed death and brought life and immortality to light through the gospel. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. Then the disciples heard this. They fell prostrate, and they were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, Rise, and do not be afraid. And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang ating hong ebanghelyo sa linggong ito, na marahil ay pamilyar kayo, ay tungkol ho sa tinatawag na transfiguration o pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus na nasaksihan ho ng kanyang mga alagad, malalapit na alagad na sina San Pedro, Santiago at San Juan. At sinasabi nga ho, yung transfiguration ay pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Transfiguration is actually a glimpse of the glory of our Lord Jesus Christ. Kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus bilang paghahanda rin ho sa kanyang nalalapit na passion, yung pagpakasakit at kamatayan. Ganon din ho, paghahanda din ho para sa mga alagad. Nang sa gayon sana ay maintindihan ho nila at matanggap yung pagpakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Basically, the transfiguration is seeing the glory of God. Nakikita ho ang kaluwalhatian ng Diyos. Marahil yun po yung nasa isip natin pag sinabi natin na transfiguration of our Lord Jesus Christ. Kaluwalhatian ng Diyos na nakita ng mga alagad.
Tama ho ba? Tama rin naman ho. Pero sana wag rin ho nating kalimutan. O wag ho nating isantabi yung isang aspeto pa ho ng transfiguration. Sa transfiguration ho, hindi lang ho nakikita o nakita ng mga alagad yung kalawalhatian ng ating Panginoong Hesus. Ano yung isang aspeto na marahil minsan ay hindi ho natin napapansin? Yung aspeto ho ng boses o ng salita ng Diyos. Di lang ho nakikita yung kalawalhatian ng Diyos, kundi naririnig din ho yung kanyang boses. Naririnig din ho yung kanyang salita. Naririnig din ho yung kanyang panawagan. Naririnig din ho yung kanyang utos. Kaya para sa akin, transfiguration is seeing and hearing God. Nakikita ang kalawalhatian ng Diyos at naririnig ang salita o utos ng Diyos. Kaya kung mapapansin ho natin sa ating ebanghelyo, meron hong 3 utos ang Diyos sa kanyang mga alagad. At marahil bilang pamilya ng Diyos, ito din po yung utos para sa atin, para maging kompleto yung tinatawag na transfiguration experience. Hindi lang nakikita ang Diyos, kundi naririnig. Ano yung 3 utos na narinig ho natin sa ating ebanghelyo? Una, listen to Him. No? Sabi ng Ama, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." Utos ng Diyos sa kanyang mga alagad, marunong makinig. Listen to Him. At pangalawang kautusan, rise and do not be afraid. Yung utos, salita ng Diyos para sa kanyang mga alagad, para sa atin maging matapang. Do not be afraid. At yung pangatlong kautusan, narinig ho natin, as they were coming down from the mountain, Jesus charged them, "Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead." Interpretation ko ho dito, parang sinasabi ho ng Diyos, utos ng Diyos sa kanyang mga alagad at para sa atin, be prudent, maging matalino, na sana alam ho kung ano yung dapat, alam kung ano yung pwede at di pwede, alam yung tama at mali, at alam kung kailan ang tamang panahon. Yun po ang paanyaya sa atin. Kung nais ho natin na maging kompleto yung transfiguration experience, hindi lang ho nakikita ang kalwalhatian ng Diyos, ang kagandahan ng mga bagay-bagay, kundi mayroon hong pagtalima, nakikinig sa salita o utos ng Diyos. Alam niyo ho, bagong lipat lang po ako dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. 2 buwan pa lang ho, dumating ako last December. At dati ko pong assignment ay sa Bicol, Legazpi City. At doon po ay naging superior po ako o prior for 6 years. Sa community ho namin o convent po doon sa Legazpi. Meron po kaming school doon, UST Legazpi po. So doon po ako nakaka-assign bago ho dito. At bilang prior, trabaho ko po o responsibilidad ko na tingnan, tingnan yung mga ministries ng mga brothers, kung ano yung trabaho ng mga brothers o ng mga pare. At ganoon din ho, titingnan din yung mga pangangailangan ng mga brothers, yung pansariling kailangan nila. Na as much as possible, hindi mamamatay sa gutom yung pare. Wala namang namamatay sa gutom na pare, madalas namamatay yung pare sa sobrang kain. So yun po isa sa mga kailangan kong tingnan. At tingnan din po yung tinatawag na regular life ng mga brothers, na dapat present sila sa prayers at dapat present din sila sa aming mga meetings or community schedules. At kapag nagpapaalam po yung pari sa akin, di lang ako sumasagot na oo o hindi. Madalas, dinadagdagan ko po ng reminder, ng paalala
na dinadaan ko sa biro. No, dinadaan ko sa biro. Gano'n naman tayong mga Pinoy. Ayaw natin ng parang diretsahan. Minsan mas maganda kung idaan sa biro. Okay? Kaya minsan merong isang pare nagpaalam sa akin, Father Prior, wala po ako sa lunch mamaya. May meeting kami at mukhang mabigat yung pag-uusapan, madugo. Baka doon na lang ako sa office mag-lunch. Kaya wala muna ako sa lunch mamaya. At sabi ko sa kanya, Father, paalala lang, yung family natin, madasalin. Yung family natin madasalin. Ibig sabihin, marunong makinig sa Diyos at marunong makinig sa kapwa. Father, sa meeting na yan, minsan, ministry of listening lang. Alam niyo, isa sa mga, para sa akin, isa sa mga mahirap na ministries ng pare ay yung confession. Confession. Mahirap po yung makinig sa kasalanan at mahirap din yung makinig sa mga tanong ng mga tao. Na minsan, personally, with all honesty, ay hindi ko rin po alam kung anong sasabihin ko sa mga problema o hinaing ng penitent. Pero napapansin ko na madalas, yung gusto lang naman ng penitent yata, makapagsalita. May ilabas ang saloobin at alam lang nila na merong nakikinig sa kanila. Kaya minsan pag sobrang komplikado para sa akin yung sinasabi ng penitent, inaamin ko at humihingi rin ako ng tawad, humihingi ng pasensya. Sabihin ko na lang, pasensya na ho, sa ngayon wala akong masasabi sa inyo. Medyo mahirap para sa akin yung sitwasyon mo. Pero wag po kayong mag-alala. Ipagdadasal ko kayo. At madalas yung sagot ng penitent, salamat po, Father. Salamat sa pakikinig. Yun lang madalas ang kailangan natin. Marunong makinig. At alam natin na merong nakikinig sa atin. And that's ministry of listening. Na minsan, parang nawawala ho. Kahit sa pamilya ho natin. Nawawala na tinatawag na ministry of listening. Kaya, magandang tanong ho siguro, yung family po ba natin ay madasalin din? Ibig sabihin, marunong makinig sa ingay, at marunong ding makinig sa katahimikan, lalong-lalo na sa pamilya. Ako'y natutuwa pag Sunday ho dito, o pag weekends o kung holiday, pamilya yung nagsasama-sama, nagsisimba, at makikita ko yun doon sa grounds ng Minor Basilica. Pero maganda ho, tanungin sa family po natin. Madasalin ho ba? Marunong makinig sa Diyos at sa isa't isa. Nakikinig pa rin ho ba tayo sa maingay nating mga nanay? Sino ho dito, taas ang kamay, kung malakas ang loob? Sino ho dito yung masasabi na maingay yung nanay niya? Nakatingin lahat yung nanay sa mga anak. Marunong pa bang makinig? No? O kaya'y marunong pa ba tayong makinig sa kapatid natin na tahimik lang palagi? Marahil nagtatampo. So makinig hindi lang sa ingay. Madalas o mas maganda ay marunong din ho tayong makinig sa katahimikan ng kapwa natin. Ministry of listening. And that's listening not only with our ears, but listening with our heart. Hindi lang ho, pasok dito sa isang tenga at labas ho sa kabilang tenga. Pero magandang pakikinig ay pumasok sa tenga at bumabaho sa puso. Merong awa, merong unawa. Kayong katabi mo, kung katabi mo ngayon ay kapamilya mo o kahit kaibigan, pakisabi ho sa kanya, yung family natin madasalin. Pakisabi ho. Ibig sabihin, nakikinig sa Diyos at nakikinig sa isa't isa. At minsan din ho, may nagpaalam sa akin na isang pare. Sabi niya, Father Prior, attend ako ng birthday celebration ng isang kaibigan kong pare, diocesan. Kami po ay religious. Pero may mga kaibigan din po kaming diocesan, lalo nung nasa Legazpi ho kami. Father Prior, attend ako ng birthday celebration ng isang kaibigan kong pare.
At baka merong konting inuman. Okay lang ho ba? Sabi ko sa pari na yan, Father, paalala lang, yung family natin matapang. Huwag kang iiyak kung pagkakaisahan kanila. Huwag kang uuwing luhaan. Laban ka lang, makisama ka lang. Kaya magandang tingnan din ho natin yung sarili natin, yung family po natin. Yung family rin ho ba natin matapang? Di basta sumusuko sa mga problema. Di basta sumusuko sa mga pagsubok sa buhay. At nakikita rin ho natin yung sarili nating kakayahan. At merong pagtutulungan. Lalo-lalo sa mga problema kung meron man sa pamilya. Kung may gulo man sa problema, ay pinagtutulungan. Lumalaban ho ba tayo sa hirap ng buhay? Ang pamilya po natin ay matapang. Pakisabi nga po yung katabi nyo, yung family natin matapang. Di iyakin yan. Lumalaban yan sa mga pagsubok sa buhay. At yung pangatlo po na example ko ng paalam, minsan isang pari nagpaalam mo sa akin, Father Prior, sasama po ako sa integration ng office namin. 3 days and 2 nights. Sabi ko, okay Father, pero paalala ng Father, yung family natin matalino. Marunong tayo lumusot kapag kailangan. Huwag kang basta padala. Alam mo dapat kung ano yung gagawin. Yung family din ho ba natin matalino? Ibig sabihin ho, meron ho bang magandang prinsipyo? Meron ho bang magandang paninindigan? At di lang ho basta sumasabay o sumusunod kanino? Pinaglililayan po ba natin yung mga bagay-bagay bago gumawa ng desisyon? At higit sa lahat, di ho matigas ang ulo kapag mali. Dahil ang pamilya ho natin ay matalino. Pakisabi ho sa katabi mo, ang family natin matalino. Ibig sabihin ho, alam kung ano yung dapat. Di ho matigas ang ulo. Nakakaintindi. May magandang pag-iisip at gawa. Tayo ho ay pamilya ng Diyos. At ninanais din ho natin marahil yung tinatawag na transfiguration. Kung gusto ho natin maging kompleto yung transfiguration experience ho natin, hindi lang ho natin nakita, pumunta tayo dito at namangha ho tayo sa lugar. Ang ganda-ganda ni Mama Mary. Nako, very peaceful dito sa simbahan na to. Hindi ho sapat yan bilang transfiguration experience. Kung nais ho natin maging kompleto yung transfiguration experience, meron ng 3 paalala, uutos ang Diyos para sa atin. Listen. Marunong makinig sa Diyos at sa kapwa. Do not be afraid. Maging matapang dahil kasama natin ang Diyos. Do not tell the vision to anyone. Be prudent. Maging matalino. Alam kung ano ang dapat. Pinagninilayan ng mga bagay-bagay para makita ang tama at ang mali. Kapag meron hong pagtalima sa utos o salita ng Diyos, tiyak ho, magiging kompleto yung ating transfiguration experience. Hindi lang ho natin nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos, kundi merong pagtalima ho sa salita, uutos ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng transfiguration experience, di lang ho sa malayong lugar, sa mataas ng bundok, kundi sa sarili ho nating pamamahay o kung saan man ho tayo. Listen, do not be afraid, be prudent. We all stand to profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried.
and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. My dear sisters and brothers, as we recall Jesus' transfiguration and renew our commitment to listen to him, let us also present our humble petitions to the Father for a world disfigured by suffering and sin. For every intention we shall say, Lord of light and life, hear us. Lord of light and life, hear us. For the whole Church, which is holy on account of her union with the Lord, but also in need of conversion because of the sinfulness of our members, with the commemoration of Jesus' transfiguration, enable her to be the very best she can be for the edification of all mankind. Let us pray. Lord of light and life, hear us. For the Holy Father and all our leaders, may they find in the transfiguration of Jesus the strength they need to bear with the hardships which their mission entails. Let us pray. Lord of light and life, hear us. For those who doubt or deny the divinity of Christ, with the episode of the Transfiguration, help them believe that Jesus is through God and through man. Let us pray. Lord of light and life, hear us. For those whose lives have been disfigured by vices and other moral aberrations, may they find in the transfiguration of Jesus the inspiration and the strength they need to begin a new life. Let us pray. Lord of light and life, hear us. For the members of our community who are burdened with the physical or moral suffering, may the transfiguration of Jesus help them hope for better days. Let us pray. Lord of light and life, hear us. Let us pray in silence for our personal intentions. Let us pray. Lord of light and life, hear us. Lord God, show us the radiant countenance of your Son in the celebration of this Eucharist, and fill us with your peace, that we may be able to serve you faithfully all the days of our life. Amen. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever.
Please stand. Pray, brothers, sisters, and brothers, that my sacrifice and yours may be accepted. Good of all His holy church, May this sacrifice, O Lord, we pray, cleanse us of our faults and sanctify your faithful in us, our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For after he had told the disciples of his coming death, on the holy mountain he manifested to them his glory, to show, even by the testimony of the law and the prophets, that the passion leads to the glory of the resurrection. And so, with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Let me eat His bread and drink His wine. We proclaim your death, Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity,
together with Francis, our Pope, and Socrates, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep into hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Please stand. As one family, with faith, hope, and love, let us now pray with confidence to our loving Father in the words our Savior gave us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Mercy.
My dear sisters and brothers, here is our Lord Jesus Christ. He is our Savior. He is our strength. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to receive Him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Paalala po sa lahat, sa inyong pagtanggap ng komunyon, bago po humarap, pakibaba na po ang face mask. Kapag sinabi sa inyo Body of Christ, tanggapin ng inyong dalawang kamay ang hostia at sumagot ng Amen. At isubo na agad ang hostia. Huwag po ninyong isubo habang naglalakad at lalong huwag dalhin sa upuan ang hostia upang maiwasan po ang pagkahulog nito. Salamat po. Have mercy on me, O God, in your kindness, in your compassion. Blot out my offense. Wash me, O God, from the stain of my guilt, and cleanse me from my sin. Have mercy on me, O God, in your kindness, in your compassion. Blot out my offense. Wash me, O God, from the stain of my guilt, and cleanse me from my sin. My offenses, truly I know them. My sin is always before me. Against you alone have I sinned. What is evil in your sight I have done? Have mercy on me, O God, in your kindness, in your compassion. Blot out my offense. Wash me, O God, from the stain of my guilt, and cleanse me from my sin. Create in me a pure heart. Put a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, nor deprive me of your spirit. Have mercy on
Please stand. Let us pray. As we receive these glorious mysteries, we make thanksgiving to you, O Lord, for allowing us, while still on earth, to be partakers, even now, of the things of heaven, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat ho sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. We go in peace to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Now we shall have the prayer for the blessing of the sick, and afterwards the prayer for the blessing of rosaries and other religious articles. Let us pray. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles, and those who are going to use them be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.